Posibleng magkaroon ng epekto ang resulta ng senatorial race sa magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilan ba sa mga uupong senador ang may tuturing na pro at kontra kay Duterte? Silipin yan sa report ni Maki Pulido. Ang resulta ng eleksyon sa Senado ngayon, posibleng may epekto sa mabigat na tungkuling kakaharapin ng mga senador. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 24 ang magsisilbing senator judges at kailangan ng 2/3 na boto para makonvict ang nasasakdal. Ang ibig sabihin rin, 9 na boto lang ang kailangan ni Duterte para maabsuelto. Sa pahayag mismo ni Senate President Cheese Escudero noon, nananawagan siya ng impartiality at objectivity sa lahat ng mga kasamahan sa Senado dahil alam niyang madalas na isasalarawan ng impeachment bilang isang political exercise. Kung sisilipin ang nabubuong composition ng Senado, anong posibleng maging epekto nito sa paglilitis sa bise? Sabi ni Professor Aris Arugay ng UP Diliman, maituturing ng pro-Duterte ang tinatawag na Duterten na sina re-electionist Senators Bongo at Bato de la Rosa at Congressman Rodante Marcoleta. Ganito na rin ang turing ni Arugay kina Senador Amy Marcos at Representative Camille Villar dahil kapwa inendorso ni Vice President Sara Duterte ilang linggo bago ang eleksyon, pero bahagi rin sila ng alyansa ng administrasyon na ikinampanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Daratnan ng 5 yan ang mga incumbent senators na itinuturing na pro-Duterte, sina Senators Robin Padilla at dating running mate ng dating Pangulong Duterte na si Alan Peter Cayetano. 7 na yon. Kung pag-usapan natin ng impeachment, ang magic number kay Sara Duterte ay 9, di ba? For acquittal. Kapatid ni Cayetano ang re-electionist at pasok sa Magic 12 na si Pia Cayetano pero tumakbo siya sa slate ng Pangulo. Gayon din si Camille Villar, kapatid ni Senador Mark. It remains to be seen whether on certain issues hindi sila boboto ng pareho. Historically, they tend to, yung mga magkakapatid, lalo na kung full siblings, ito yung impluensya nung dinastiya sa Senado. Magiging mahalagaan niya sa Administrasyong Marcos na manatiling kakampi nila ang ibang papasok na senador na tumakbo, may iba pa sa labas ng alyansa at Duterten. Kabilang ang iba pang may kapatid na senador o kapatid sa gabinete. Mahirap naman tansyahin ang iba pang tumakbo sa ilalim ng Marcos Duterte Unit Team noong 2022. Nariyan din si Senador J.V. Ejercito. Sabi ni Arugay, sa sistema naman ng politika sa bansa, wala masyadong timbang kahit magkasama sa partido o sa alyansa. Mas kakalkulahin nila kada suporta sa kahit anong inisyatibo, polisiya ng Marcos administration, mas titimbangin nila, what will I gain? At if this is costly para sa akin, kung madedehado ako dito, kakayanin ba ng reputasyon ko? Lalo na bala kong tumakbo ulit sa 2028? Kabilang sa iisipin ng mga senador ang kani-kanilang political survival lalo na't may full media coverage ang impeachment trial. Kaya magiging mahalagaan niya ang bigat ng ebidensyang ihaharap ng mga prosecutor sa impeachment trial. Kasi yung proseso ng trial, pwedeng magkaroon yun ng impact. Kasi itong mga senador na to, hindi lang naman nila iisipin yung kanino ba ako may utang na loob. Sino ba yung tumulong sa akin manalo? It's more like, baka pag bumoto ako ng acquittal, baka ako naman yung balikan, no, sa susunod na eleksyon. Inaasahang sa July 30 mag-uumpisa ang impeachment trial batay sa naunang inilabas na timetable ng Senado. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.